May panawagan ng mga pambatong senador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas matapos ang sagutan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay naman ang sinabi ng dating Pangulong Duterte kaugnay sa seguridad ng mga senador kamakailan. Live mula sa Pasay City, nagpapatrol si RG Cruz. RG, paano tinanggap ng mga kandidato ng administrasyon ang naging pahayag dati ng Pangulong Rodrigo Duterte? Kabayan, nanawagan nga ang mga kandidato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na iwasan na ang negative campaigning. Sa kanilang ika-4 na campaign rally, National Capital Region naman ang pinasok ng mga pambato ng administrasyon sa Senado sa halalan 2025. Pero nabalik ang usapan tungkol sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pagpatay sa mga senador para makapasok ang mga pambato niya sa Senado. Imbis na sagutin ng dating Pangulo, pinili ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na manawagang itigil na ang bangayan sa politika. Sana ang kahilingan ko, tumulong na lang tayo mag-de-escalate, sa halit na mag-escalate. Kasi walang idudulot na maganda ito. Walang negative campaigning. Wala yung mga abrasive na remarks na makakapag-divide. Kasi very divisive ang ating eleksyon. Huwag na natin pang dagdagan pa. Sa lahat ng mga kandidato, lahat ng mga nakaupo din na especially this election, na huwag tayong mga atake ng kandidato o ibang tumatakbo. Iwasan na natin yung bangayan na yan kasi tuwing nag-aaway, lahat ng mga leader, especially sa pinakamataas na posisyon, hanggang down to barangay, alam nyo ang naapektuhan yung mga mahihirap na. May mga hindi sumiseryoso sa sinabi ng dating Pangulo. I'm treating it as a joke. Okay, kakilala ko naman, magkaibigan naman kami ni President Digong. Pero sa akin kasi, parang piece of advice sa ating mga politicians. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's better we stick to the issues. Once you start attacking personal attacks on anyone, you have lost the debate. Sa akin, joke eh. Parang joke yung kanya. Siguro it should be taken in a context of his previous expressions. Di ba palabiro? Pero depende sa investigasyon ng CIDG. Ayaw din ng ate ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos ang kampanyang may bangayan. Giit din niya independent siya kahit kasama siya sa alyansa ng administrasyon. Independent ako, nagklaro lang ako sa alyansa na hahayaan ako na magsalita ng gusto ko at hindi ako sang-ayon sa lahat ng nasasabi sa entablado. Pero pupunta ako lalo na't mga kaibigan nga yung nag-host ng ibang rally. Umaasa naman ang mga pambato ng administrasyon na mauulit ngayong 2025 ang malaking panalo sa NCR ni Pangulong Marcos sa nakaraang halalan. Nakikita kong isa sa mga strengths ng alyansa dito sa National Capital Region ay marami sa aking mga kasama dito ay taga NCR. So we have mayors. I have an understanding kung ano yung mga talagang pangangailangan ng residents ng National Capital Region. Nung last presidential election, if I'm not mistaken, the President has swept all 17 cities and municipality in Metro Manila. Overwhelming po ang tiwala na binigay sa ating Pangulo. And of course, this is the President's team. Napag-usapan din pati ang nakahaing disqualification case laban kay senatorial candidate Erwin Tulfo at mga kamag-anak nitong tumatakbo sa ibang posisyon. Anya, wala pa namang enabling law ang pagbabawal ng saligang batas sa political dynasties. Pero sakaling may haing panukala sa Senado kontra sa mga dinastiya, handa umano siyang sumuporta. Opinion po ng Korte Suprema doon ay yung sinasabi po na wala pong enabling law yung sinasabing batas na yan. Kailangan po mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Yun po yung sinasabi doon. Kaya nga po, hanggang wala pa pong batas tayo, meron ho talagang ganito, may mangyayari ho ganito. Ngayon, my question before I'll give it to my colleagues here, susuportahan definitely. Bakit ko hindi susuportahin? I guess lahat po kami susuportahan namin yon.
Kabayan, ibinahagi rin ng mga kandidato ang kanilang mga pananaw tungkol sa West Philippine Sea, paglaban sa kriminalidad at iligal na droga, ekonomiya at ang mataas na presyo ng bilihin. Pagkatapos noon ay tumuloy sila dito sa Cuneta Astrodome sa Pasay City para personal na mangampanya sa mga taga rito bago sila personal na inendorso ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hindi pa rin naiwasan ng Pangulo na pitikin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Sa laban kontra naman sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon ay kailangan pumatay ng libong-libong Pilipino. Kabayan, pagkatapos dito sa Pasay ay balik naman sa Visayas ang alyansa para sa bagong Pilipinas para sa mga rally o susunod na rally bago matapos ang linggong ito. Maraming salamat, RJ Cruz. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.